Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender. Reaction doon po sa pinost sa claim ni Congressman Paulo Duterte na wine-weaponize allegedly ng administrasyon yung ICC. Unang-una alam naman natin, ng ICC, korte po ito. At meron namang kaso. Kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So wag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Iyon ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. Nagbigay na po ba ng instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or napag-usapan na po ba within the administration kung ano yung mga dapat gawin in line with this alleged looming arrest laban sa isang senador? Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender. Reaction doon po sa pinost sa claim ni Congressman Paulo Duterte na wine-weaponize allegedly ng administrasyon yung ICC. Unang-una alam naman natin, ng ICC, korte po ito. At meron namang kaso. Kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So wag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Iyon ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. Nagbigay na po ba ng instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or napag-usapan na po ba within the administration kung ano yung mga dapat gawin in line with this alleged looming arrest laban sa isang senador? Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender. Reaction doon po sa pinost sa claim ni Congressman Paulo Duterte na wine-weaponize allegedly ng administrasyon yung ICC. Unang-una alam naman natin, ng ICC, korte po ito. At meron namang kaso.
kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So wag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Yun ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. Nagbigay na po ba ng instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or napag-usapan na po ba within the administration kung ano yung mga dapat gawin in line with this alleged looming arrest laban sa isang senador? Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender. Reaction doon po sa sa claim ni Congressman Paulo Duterte na wine-weaponize allegedly ng administrasyon yung ICC? Unang-una alam naman natin, ng ICC, korte po ito. At meron namang kaso. Kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So wag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Yun ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. Nagbigay na po ba ng instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or napag-usapan na po ba within the administration kung ano yung mga dapat gawin in line with this alleged looming arrest laban sa isang senador? Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ.